Anong kasalanan natin mga kababayan? Bakit hindi tayo tinatantanan nitong mga memes ni Pacman? Mag-uumpisa na sana tayo mga kababayan sa ating talakayan ng biglang mayroong nagsend na naman sa atin ng litrato mga kababayan. Litrato ni Germany Shepherd Pacquiao mga kababayan. Ay nako, kailan ba matatapos ang mga kalokohang ito ng mga netizens mga kababayan? Nananahimik na kami Tahimik na ang buhay namin mga kababayan dahil sa wakas, graduate na si Pacquiao sa politika. Pero araw-araw natin siyang nakikita sa social media mga kababayan. Ano ba tripping ng mga netizens? Bakit palagi niyong pinagtitripan si Pacman? Ngayon naging Germany Shepherd pa siya mga kababayan Ay Diyos ko, nasira tuloy ang ating diskarte mga kababayan sa ating pag-uusapan ngayon na pinamagathang nakakatakot na ang COMELEC mga kababayan. Yan talaga ang sinabi ni Atty. Topacio. Dahil lang gigipit mga kababayan sa mga kalaban ng ating Pangulo. Yan daw ang resulta mga kababayan. Kapag ang inilagay ng Pangulo dyan bilang komisyoner ng COMELEC mga kababayan ay kanyang abogado. Abogado niya si dati. Yan si George Garcia. Natural mga kababayan, mayroon ng conflict of interest dahil naging kliyente niya si BBM. Ngayon mga kababayan, halatang halata na etong COMELEC binibira ang mga kalaban ng kanyang amo dati. Na ngayon ay isa ng presidente. Panoorin niyo po ha. Huy! Alis Germany! Alisin mo na to si Germany Pacquiao mga kababayan ha. Nakakatakot ngayon yung COMELEC. Di ba noon, sinabi ko, nakakatakot ang COMELEC. hindi rito, kundi doon sa press con nung kasama ko si Atty. Respicio, ang Duterte Youth, maling-mali na abogado ng presidente i-appoint mo sa COMELEC. Di ba? Conflict of interest yan mga kababayan, di ba? Naging abogado mo, tapos gagawin mong COMELEC commissioner. Tapos, ang nakakapagtaka mga kababayan, di ba dati-rati, nung abogado pa ni BBM si George Garcia, ang kanilang bukang bibig mga kababayan, dinaya kami ng COMELEC, dinaya kami ng smart magic. Mandaraya sila. Magic. Ganyan. Magic sarap daw mga kababayan. At nung naupo na sila sa COMELEC mga kababayan, mayroon na silang chance na panagutin ang nandaya daw di umano sa kanila. At tuluyan na itigil ang dayaan. Wala naman silang sinasabi mga kababayan. Ano na ngayon? Lumalabas pa mga kababayan ang espekulasyon ng ilan na yung sinasabi nilang dayaan dati. Kampo nila Bongbong nga nagsabing mayroong dayaan. Baka ginagamit na nila ngayon. Totoo ba? At hindi lang yan. Ginagamit pa nila ang kanilang kapangyarihan mga kababayan para ipin down ang kanilang mga kalaban. Mga nanalo na sa eleksyon. Hinalal lang tao. Pinadisqualify na mga gunggong na ito. Sapagkat kahit anong gawin yan, magdududa. At syempre, may loyalty yan sa kliyente. Kanya. Ngayon, nangyayari na, yung Duterte Youth, kinansela yung registration. 3 seats mga kababayan ha. Tapos ang maipapalit pa kung sakali mga kababayan ay yung mga makakaliwang grupong mga Gabriela, ang animal. Inidoro na sana mga kababayan aakyat pa. Sinasabi, wala daw publication, wala daw hearing. Nag-dissent yung chairman ng division, si Commissioner Ray Bulay. 3 ang na-in-charge dyan mga kababayan ha. 2 bumoto na i-disqualify ang Duterte Youth. 1 ang hindi. Tapos yung isa mga kababayan, naglabas siya ng kanyang dissenting opinion. At make sense mga kababayan. Samantalang yung 2 bumoto na ewan lang natin, wala silang rason. Pakinggan niyo At tama para sa akin yung kanyang dissent. Yung sinasabi sa Duterte Youth na walang registration, ang nakalagay daw sa rules, ang COMELEC ang magpa-publish. Kung publishing lang ang mga kababayan eto issue lang nila dahil dapat daw ipinablish sa sa mga pahayagan mga kababayan. Ano ba ang purpose niyan in the first place? Para malaman ng mga tao na party list pala ang Duterte Youth na ito. Kahit hindi pa nila ipinablish yan mga kababayan, 2019, yung nagsisimula sila, marami ng mga publication na news ang Duterte Youth. At maliwanag doon mga kababayan na party list ng Duterte Youth. Sapat na yan mga kababayan na ma-i-inform ang mga tao na party list yung Duterte Youth. Yan lang naman ang purpose niyan ng publication. Para malaman ng buong mundo na party
Party list ang Duterte Youth na ito. Sino pa ba naman ang hindi nakakaalam na ano mga kababayan? Hindi party list ang Duterte Youth. Mapailang beses na yan na-publish sa sa mga pahayagan sa TV na balita na party list sila. Kahit indirect mga kababayan na balita, sapat na yan para ma-inform ang taong bayan. Kababawan mga kababayan, ang kanilang rason para pagpa-disqualify ng hinalal ng tao. Ngayon, unless ang COMELEC ay maggawad ng order doon sa party list na i-publish mo. See? Ang sabi pa nung isa mga kababayan na kumontra, na hindi nga obligado mga kababayan ang party list representative na gumawa ng publication. Dahil, responsibilidad yan ng COMELEC. O, di ba? Then kailangan mong sundin yun. Without that order, paano mo ipapublish? Hindi mo nga alam kung kailan ipapublish. Kasi Wala nga dang order, Eto mga kababayan, hindi dapat ang mga taga-COMELEC ang pagdedesisyonin yan. Dalhin na yan sa tamang korte mga kababayan. Sa Supreme Court na lang. Pinilit talaga nila mga kababayan, bakit siningle out ang Duterte Youth Party List? Dahil maka-Duterte. 3 ang magiging kongresista nila mga kababayan. order ng COMELEC, pag sinabing, i-publish mo ganitong petsa, ganitong dami ng okasyon from this date to this date. Then yung hearing, wala daw hearing, sabi ng COMELEC. Sino ba nagseset ng hearing? Sila. Ibig sabihin mga kababayan, mayroong kakulangan ang COMELEC dyan. Yung bang Isisisi nyo sa Duterte Youth Party List? Sa tingin nga natin mga kababayan, imposible yung akbayan na naging number 1, number 2 lang ang Duterte Youth. Hirap nang manalo yung akbayan dati. Yan ang sinasabi mga kababayan, kaduda-duda ang naging resulta ng halalan. Yan ang sabi ni VP Sara. party list o yung COMELEC? Yung COMELEC. O yun! Hindi nag-set ng hearing yung COMELEC. Paano magkaka-hearing? Kung hindi mo isi-set, parang sinasabi mo, sinasabi ng korte sa amin, bakit ayaw mong i-hearing yung case na to? Your Honor, kayo nagseset ng hearing. Hindi kami pwede mag-set ng hearing. Tama. Ang court ang nagseset. Kaya malabo Ayun. Then yung kay Abante naman. Eto naman mga kababayan, kaabante, grabe, pinilit talaga. Klarong-klarong talo. Olats. Biglang pinanalo mga kababayan ni Garcia. Gusto. At ang kinakatakutan natin mga kababayan, gagawin nila yan kay PRRD. Huwag sana naman taga Davao City, huwag kayong papayag ha. Cancel yung proclamation. Bay, teka muna. Ako duda dyan kasi once proclaimed ang isang kandidato, pag pinroklama mo na yan, wala na sa jurisdiction ng COMELEC yan. Biglang ninalify nila mga kababayan ang sabi. Nullified ang proclamation. Eto, wala nang jurisdiction pala mga kababayan ang COMELEC. Kung gusto nilang mag-nullified mga kababayan, doon sila sa korte. Mag-file ng nullification, hindi yung sila-sila na dahil wala na silang jurisdiction, sabi niya. Ayun. At magtatrabaho Nasa sila. HRET na yan with respect to the qualifications of a candidate na naging congressman. Opo. Ang labo ginagamit na naman Ang yung labo. COMELEC para pahirapan yung mga Kalaban. kalaban ng pamahalaan. Paano yung mga butante? Kawawa naman. Kita mo, ang Duterte Youth, mahigit 2 milyon ang nakuhang Yun nga po. boto niyan. Ibabaliwala mo yon? Parang ganun. True. Bago sa malabong paraan. Yung kay Joey Chua, ang tagal ng konsihal niyan. Hindi si Joey Chua, si Uy! Si Joel Chua, iba yun. Kalaban niya ni Sara Si Uy. Mas marami nakuhang boto kesa kay Pastor Abante. Pastor Jack, Pastor Dila, mga kababayan. O ibabaliwala mo yon? The will of the people. Kala ko ba ang The will of COMELEC the ay para people. ipatupad yung people's will? Grabe, ang dumi talaga ngayon, mga kababayan. Ay, nako, sama-samang babangag muli. Bakit yung people's will pinufrustrate nyo? Dahil sa kung ano-ano ginagawa nyo, yung sa Leyte. Di ba? Sa Leyte, mga kababayan, si Romualdez, walang kalaban. 3, sabay-sabay pinadisqualify. Ganyan maglaro ang mga ngag-ngag, mga kababayan. Tingnan nyo, ginagawa na nila kay Sara ngayon, mga kababayan. Ngayon pa lang gusto nila ipadisqualify via impeachment para hindi na makatakbo sa 2028. Kaya basura yung impeachment Dinisqualify yung Disqualified. harapan ni Speaker. Ano ba yan?
Para wala nang Ginagamit kalaban. talaga, grabe yung COMELEC. Pinapersecute mo yung si Respicio dahil Di ba? Tapos mga kababayan, alam nyo ba? Sa post-it reset, kaunti lang ang nakuhang boto ni Tambaluslos kahit wala siyang kalaban, mga kababayan. Siguro kung mayroon siyang kalaban, talo yan si Tambaluslos. Yung hindi mga nuisance candidate, mga kababayan, yung seryosong kandidato, talo yan siguro si Tamba. Dahil ngayon wala siyang kalaban, mga kababayan. Halos kalahati lang ang bumoto sa kanya daw. Ang kalahati na suka. Blanco. sabi ng katotohanan. Yun ang Ay nako, ano ba naman yung COMELEC? Oo, masisira yung kredibilidad. Alam nyo, pag ganyan ang ganyan, talagang baka hindi na makapagpigil ng taong bayan. Ano? Eh sana naman hindi. Kasi Wag naman. ayaw naman natin ng extra-constitutional. Correct. Oo. Parang COMELEC yan, natira sa bante na COMELEC, laban-laban. Bawi-bawi. Pinunoklama ng mga kababayan, ano na, binawi pa. Tapos yung nanalo, tinalo. Yung talo, pinanalo. Ay, Diyos ko. Nanalo na, tapos natalo ulit. Ano ba yan? Yun Nanalo na ang Duterte Youth. nga, mahigit 2 milyong boto. Yung si Uy, nanalo na. Pinatalo. Si Abante, natalo, pinanalo. Ang 2 terms na, merong representasyon sa Youth. House of Representatives. Ngayon, party list. tatanggalin mo bago ang dahilan mo, walang hearing, walang publication. Sino ba nag-uutos ng hearing at publication? Hindi po So, responsibilidad talaga mga kababayan daw ng COMELEC. Sabi yung nag-dissent na commissioner. Sila ang responsibilidad para magkaroon ng publication. Sino kaya yung dalawa mga kababayan na bumoto na ipa-disqualify ang Duterte Youth? Hindi pwedeng ipa-background check yung mga taong yan. Alam mo sa akin, lagi rin tanong sa aking programa tungkol dyan na attorney. Yung bakit yung nanalo, ang alam natin, ang eleksyon, bilangan. Ngayon, lokohan. Gaguhan mga kababayan ang naging eleksyon ngayon. bilang. Dapat, bago tinanggap yung pagrerehistro, dapat alam na nila. Chinek, pinaabot pa mga kababayan na manalo para i-disqualify lang later on dahil yung natalong kandidato kakampi nila. Nga ang nangyayari ngayon, ang COMELEC hindi na bilangan, gulangan na Tapos sabi ni Topacio mga kababayan, ang tagal nang naging politisyan nung sinasabing tumalo kay Abante. Bakit ngayon lang? So dati okay lang. Ngayon biglang hindi okay dahil tinalo ang inyong manok na si Abante. Tsaka hindi dapat pinapasok kung may problema, di ba? Yes. Walang eleksyon dapat Oh, sa hindi kanila. katulad yan Magulo oo. Biro mo, pangalawa ka sa pinakamalaking bilang na nanalo ang Wow, Oo, Jen. Ang tinutukoy din nila mga kababayan yung Duterte Youth. Ayan, Chenta. party list, Ayan. di ba? Bakit bigla in-scratch? Kaya Scratch. buti pa kayo na Yun din ginawa nila kay Guanzon mga kababayan, nanalo ang P3WD tapos hindi pinaupo ni isang araw mga kababayan. Grabing lokohan mga kababayan. unawaan nyo Anyway, thank you, Doña Carmen. May mga Sino yan? Si Doña Carmen. mensahe ba kayo sa mga sa chairman at commissioner natin sa COMELEC? Abaya, Commissioner Garcia, Murahin mo. dapat ayusin natin. Dahil kayo, pagpapatuloy nyo, yung ganyang mga ginagawa nyo na nalilito ang taong bayan, Huwag kang mag-alala, nanay. Darating din ang karma sa mga taong iyan. Weather lang ito mga kababayan. Gulong ng palad. Sila ang nasa taas ngayon. Pagdating ng panahon, sila naman ang makakatikim ng karma mga dahil lang kababayan. alam, eleksyon ay paramihan ng boto. Kung sino ang may pinakamalaking boto, siyang dapat manalo. Bakit nanalo na? Bigla Yun, ninyong- sige, Doña Carmen, murahin nyo. Ako pala sa inyo. Jutang Ginemes! Ganyan. Murahin nyo. Bakit hindi deklara? Wag. I-scratch bigla? Di ba Inujukan pa buhay. nakabigla para sa taong bayan na bumoto? Ayan. Di ba? Dito Okay. po Salamat po. Oo. Uy, ng 6th Si Uy, District ng Maynila. Okay, thank you, Okay. Doña Carmen. At binabasa ko itong Filipino Mirror, ang Yes, ating yes. favorite na Opo. tabloid. At totoo na pala yung 20 pesos per kilo. Opo.
Yan o, yung 20 pesos na bigas mga kababayan is the biggest blunder ng Marcos administration. Lagi nilang pinangangandakan mga kababayan. Mayroon na tayong 20 bigas. Oh, sa makatwid ang BBM mga kababayan nung naandun sa kanilang supot. 20 bigas meron na. Pagpunta mo sa palengke, nasaan na? 20. Ang mga animal para lang sabihin mayroon ng 20. Mabibili mo lang mga kababayan sa RTBM na sa PCO at saka sa PTV. Sa kanilang balita. Laging mayroong 20 bigas, meron na. Pero sa palengke mga kababayan, hindi mo mahagilap. Kung meron man ha. Hindi ka rin makakabili. Tuloy-tuloy na yan. Pero sa Sikihor lang. Sa Sikihor. May available sa Sikihor mga kababayan. Tara, punta tayo. Mamasahe pa tayo ng 1,000 para makabili lang tayo ng 20 bigas. Tapos may limit pa, 1 kilo lang ba? Bawat bili o 3? Kulang pa yung pamasahe namin. Sabi, general Yes, Sikihor lang nakalagay dito. Sikihor. Hindi pa Kasi andito ang Sikihor. Hindi kasi, etong Hoy, taga Sikihor. Ang swerte nyo, mayroon na lang kayong 20 bigas. Pwede mag-sample mga kababayan. Lutuin at anong itsura ng 20 bigas. For sure mga kababayan, hindi lahat ng mga taga Sikihor nakakabili ng 20 bigas. Pinipili pa nila. Dahil parang isang sako lang nang nirepack siguro mga kababayan. 20 Yun na. Tapos nang magbalita. Bahala na kayo sa buhay pesos nyo. per kilo. Hindi naman talaga totoo 20 pesos per kilo yan. Subsidized. Yan. Kanya, Yung si nanay hindi makatiis mga kababayan react doon sa 20 bigas sa BBM. kanya, hindi nila kaya Kanya. sa buong bansa, masyadong malaki ang subsidy. Ayun. Hindi na nila kaya kasi iniubos na nila sa AKAP, sa AIX, sa kung saan-saan, sa mga budget, sa DPWH. Hindi na nila kailangan. Hindi na nila kaya sa buong bansa. Ngayon, nagsisisi na sila mga kababayan, sina BBM, dahil nung nagpunta-punta siya sa mga paaralan mga kababayan, kulang sa classroom. Tapos sabi niya, ito dapat ay tinutukan. Kung hindi ka lang nag-aksaya ng pera dyan sa ayuda, makakagawa ka ng maraming classroom. Yan, kaya sa Sikihor lang, maliit na probinsya. Para lang masabing, may 20 pesos rice naman eh. Hindi naman kami... In fairness, ang ganda ng Sikihor mga kababayan. Mga yung mga beaches. Ang ganda. Kaya lang, pautay-utay, di ba dati sa Cebu lang? Opo. Ngayon, Sikihor, paikot-ikot lang yan eh. Sa kabila ng gulong ito, sa kabila ng tayo ay binubuli na naman ng China. Hinaharang na naman yung ating mga barko. Alam nyo mga kababayan, bakit ganyan ang trato sa atin ng China? Dahil din sa ating presidente. Hindi naman natin nang naranasan nung si dating Pangulong Digong pa ang presidente. Ngayon mga kababayan, sina BBM, ay Diyos ko. Kaya nabubuli tayo. Nasa halip na pag-usapan mga kababayan, dinadaan sa angas. Naaalala nyo, sumakay pa nga ng fighter jet si BBM. Tapos yung sabi? Binaybay daw mga kababayan yung dalampasigan na malapit sa West Philippine Sea. Show of force? Bakit hindi ka na dumiretso doon sa China? Girahin mo mag-isa. Sa naman? South China Sea o kung tawagin natin ay West Philippine Sea. Anong ginagawa natin? Impeachment pa rin. Di ba? Nawala na ang kanilang battle cry mga kababayan ay paglaban ng China. West Philippine Sea, West Philippine Sea. The same people mga kababayan na ito grupo ni Nababalon, mga makakaliwa. Wala na. Bahala ka na West Philippine Sea. Inyo lang yan China. Dito na kami kay VP Sara impeachment. Diba? Nasaan na ang pinagnangakak nila mga kababayan dati? Mga Dilawan, Pulahan, Bangagan, mga Luyalustay mga kababayan. Iniwan na nila yung West Philippine Sea dahil dito na sila kay Sara ipa-impeach. Dapat Yan. ayusin na lang yung usapan. Impeachment na nagkakaroon ng pagkabaha-bahagi. Opo. Yan ang sinasabi ko, kita nyo ha. Ngayon, dahil inaaway natin ang China openly sa halip na magdiplomasyo tayo, katulad ng Vietnam. Ang Vietnam may territorial dispute din sa China. Meron din silang dispute sa waters, Dispute. Pala tayo. sa South China Sea. Pero, hindi nila inaaway ng katulad natin na dinimanda pa. Kung mayroong away mga kababayan, pero continuous pa rin ang trade, ang ugnayan mga kababayan sa
isa't isa, yung especially negosyo. Away lang sila dyan sa dagat. Dyan lang. Pero sa atin talagang personalan, mga kababayan, pati mga mamamayan ng China. Grabe. Mga inchik, dinidiscriminate. Kaya nga, bumaba ang ating turismo, mga kababayan, dahil nag-boycott na ang taga-China sa atin dahil daming nambubuli. Resulta, nakikinabang po sila. Ayun. Oo, yan ay balancing act eh. Kung hindi mo naman kayang talunin ang China. Di ba? Akala siguro nila kaya na talunin. Kita mo, inuudyukan tayo ng Amerika, awayin ng China. Pasok ng pasok sa teritoryo. Ngayon, sasabihin, ang nangyayari tuloy, since may tension sa Itong Amerika, mga kababayan, parang gusto niya lagi na mayroong nagigera ng ibang bansa. Sa ibang bansa lang, ayaw niya sa kanilang lugar, mga kababayan. Kagaya nitong gulo sa Israel at sa mga kababayan o sa Iran. Mayroong participation dyan ang Amerika. Buti na lang, mga kababayan, hindi na si Biden Dahil kung nagkataon, mga kababayan, parang iba yung kay Biden eh. China ang inaaway, mga kababayan, at si BBM, yes sir naman. Buti si Trump hindi masyadong although inaaway niya tariff lang, mga kababayan, sa China, pero yung physical na away, ayaw niya awayin ang China. Gusto niya na parang mayroon silang bansa proxy. Tawag dyan, mga kababayan, proxy war. South China Sea. Hindi talaga sila ang aaway o proxy lang. Meron lang silang manok, mga kababayan, na dadalhing bansa. Pipilitan tayong bumili ng maraming armas. Katulad ngayon, magpapadeliver tayo, 12 FA-50 na Negosyo, negosyo. fighters from South Korea na nagkakahalaga ng 600 million US dollars, Wow! Hindi Sayang. pesos, dollars na pwede namang gamitin sa iba Sa ibang kung wala bagay. tayong kaaway. Kung wala tayong kaaway, mga kababayan, no need na mga ganyang mga fighter na jet. Tapos bumagsak pa yung isa. Anong magagawa? Halos 1,000 ang eroplano ng China. Tayo may dating 12 na FA-50, bumagsak pa yung isa. Bumagsak. So 11 na lang. Dapat yan ang ginamit sa mga NPA. Huwag na kayong umasa na kaya natin China, Langaw lang tayo, mga kababayan, kumpara sa China na army. Kaya dapat talaga pag-usapan yan. No need to go to conflict. Pwedeng gamitin yan, mga kababayan, sa mga rebelde. Bumili ka ng 12. O, di 22. Okay, may 22 jet ka. O, ubra ba yun? At saka yung FA-50, light combat aircraft yun maliit yun. Hindi kaya. Ano yun parang trainer. Opo. Training. pang ang train. platform no ay training jet. Yung pang kung saan Pa-practice lang. Hindi talaga pag-combat. sana yung mga Exercise fighter, lang. exercise lang, na nilagyan ng armas, maliit po yun. Maliit ang range. Yun. So, Wala Tapos ang yayabang na, mga kababayan, nilagyan pa ng pangalan na Ferdinand Marcos Jr. Yung jet, mayroon talaga pangalan ni BBM. yun, katulad nung mga 6th generation fighters na meron na ang China, yung mga J-10. Kasi ang labanan po ngayon, hindi naman yung dogfight yung nakikita natin sa Siguro ang nakikitang laban ni BBM, mga kababayan, yung sa mga pelikula na talagang kahit mag-isa ka lang, kaya mong talunin ang lahat. Ngayon, makabagong teknolohiya na hindi mo na nga nakikita yung kalaban mo. Sabog ka na, wasak ka na. Akala siguro niya, mga kababayan, kagaya natin na, one-on-one, ganyan. Top Gun, yung nagkagano na. No, guni-guni yan, mga kababayan, kahibangan. Parang bata no? Parang bata talaga. Hindi na po ganon ang weapons platform ng jet. BVR na. Anong ibig sabihin ng BVR? Bobo si Beyond Visual Range. beyond po visual range. Hindi na stand-alone nakikita. ngayon ang jet. O kahit anong weapon system, hindi stand-alone. Opo. Konektado po yan sa satellite, sa radar, sa AWACS, yung early warning na yung makikita nyo yung mga eroplano na parang may flying saucer sa ibabaw. Yes, Antena yes. yun Ayun. Konektado po lahat yan. Hindi ka aakyat doon,
dedepende ka sa radar mo, pag may nakita kang kalaban, babarilin mo. Wala na pong ganun yun. Aakyat yun, alam nung Maghahanap, asang kalaban. Yung kalaban, mga kababayan, hindi mo pa nakikita, wala na. Wasak ka na. system mo, may satellite, may et cetera. Kung nasa yung kalaban, ipa-fire mo yung missile mo, hindi mo makikita yung kalaban mo. Palaba. Mayroon tayong ganyan? Wala. Kaya aksaya sa pera, mga kababayan, bibili pa ng mga fighter jet. Kung bibili kayo, gamitin nyo nan sa mga rebeldeng NPA. Ayan, pwede pa. Pag-fire ng missile mo, i-intercept naman ng kabila. Yun ang labanan ngayon. Ayun. Malayuan. Tapos robot ang nagdadrive. Hindi, iba naman yun. Drone Iba naman naman yun. Ayun kinokontrol naman remotely. O, AI. maliliit lang yun. Oo. Yun ang labanan ngayon. So, integrated. Kaya yung nangyari doon sa Rafale, napakamahal. Ayun. French aircraft, binili ng India. Kita mo, naglabanan sila ng Pakistan. Oh. Na natitira ng Pakistan, ang liit-liit na bansa ng Pakistan. Grabe. Ang ginamit ng Pakistan, yung Chinese made, yung J-10, yung 5th generation fighters. Ala. Ganun na po ang labanan ngayon. Hindi na uubra. Etong China has the largest navy. Tapos, tayo pa ang maangas, mga kababayan, no, naggera. Anong iniisip nila, mga kababayan? In number of ships. Kahit ba bumili ka ng 2, 3 sa South Korea, bibigyan ka ng mga bulok na pinaglumaan Bulok? ng Amerika. Kalawang. Matatalo mo ba yung Navy niyan? Pagdating sa yung tulakan, kumbaga, hindi yung tulakan ng droga ha, yung gitgitan dun sa South China Sea, hindi mo naman Kung tulak ka ng droga, baka iba ang mananalo. matatalo yan eh. Ay, naku. May tsansa siguro tayo. Attorney, sana wag Ang na daming tulak dito sa ating bansa eh. matuloy yan. Ngayon, Away yan. eto na, nangyayari na, nagkakagera sa buong mundo. Yung Ukraine dapat maging cautionary tale na yon. Opo. Nagpalagay ka pa ng base rito. At least 9 bases. Di pagka Lumepal. nagkagera sa Taiwan, since may mga missile yan, yan ang unang titirahin ng China. Tapos, umamin ba kababayan na mayroong nga missiles dito? Nasabi, bakit yung ibabalik? Akin na to! Ay, naku, Yun na. kainin mo. Parang yung hindi naman tayo pahiramin ng Patriot missiles. Kung meron ang Patriot missiles, nakaka-penetrate naman yung hypersonic ng China. Gusto ko. Oh. Baka maging practice Dinamay mo yung bansa mo. Di ba? Kinaladkad. Ang away naman, hindi naman mabigat yung away sa South China Sea. Dapat siya ang manguna, no? Anyway, mayroon na siyang eroplano, mga kababayan, na may pangalan niya. Lumusob siya Hindi mag-isa. naman pag-usapan. Yun. Ang talagang away dito yung Taiwan. At China. yung China na kinakatigan ng Amerika, Opo. yung Taiwan, bakit sasali ka roon? Yun. Di ba? Eh, sino ba yung gusto Saling sumali pusa. na yan? Dapat siya yung patirahin doon. Agree. Siya na lang yung makipag-away Yun na, mag-isa. Oh, singagnag. dapat nga independent ng foreign Oo. policy. Ngayon, lagi tayong nakasandal sa Amerika. Ay, naku. Gaano Hindi tayo ka? tutulungan nun. Di ba, humingi ang Israel ng tulong sa Amerika para ma-intercept. Humingi sa buong mundo, uy, tulungan nyo naman kami. Oh, wala. Ma-intercept yung mga missile ng Iran. ng Iran. Ang nag-oo lang UK. Yun nga po. Sabi ng Amerika, ayaw namin madamay dyan. Patay yun na. Ayan na. Anyway, sa notang yan ay magbigay daan na po tayo Opo. sa ating susunod na programa. Oh, ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.